Welcome po sa ating, actually, it's already our third session, pero it's a first session together with me. I was in the Philippines last week, so welcome back po. Salamat po sa pag-welcome sa akin, kahit wala pong bumati sa akin. Welcome po. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. And before we begin, I would like to also greet ay mga nasa live na nanonood po sa atin. 환영합니다. 환영합니다. ibig sabihin, welcome po. 환영합니다. 그리고 반갑습니다. And nice to meet you, everyone. Before we start, I would like to introduce myself. Okay. 자기, ibig sabihin, yourself. 자기. Sometimes it can be your loved one. 자기야. Okay. But it depends on the sentence. So I'm introducing myself. 자기 소개, self-introduction. So I'll be introducing myself. 여러분 is everyone. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요 we use in Korea 3 level. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕. So 안녕하십니까 is we use in general, public event. So kung mapapansin po ninyo, 안녕하세요, I can greet in this way. Pero pagka marami na, I'm speaking in a public place, tapos medyo formal event po siya, 안녕하십니까, mostly ginagamit po ng mga politician. Mostly ginagamit po ng mga, kunyari, sa mga school, mga formal, isipin po ninyo. So, ibig sabihin, it's the highest form of, formal, respect na greeting. Tapos, 안녕하세요 is, chill-chill lang, pero may galang naman. 안녕하세요. 반갑습니다. 제 이름은 my name is 조성혁입니다. So that's my Korean name. 자, 조성혁입니다. meron po tayong 입니다, 이에요, there are a lot of form. But one by one, we're going to learn paano ba nangyayari yung mga ganong construction, yung mga ganong sentence, yung mga ganong expression. So, if lahat po kayo nakakaintindi na po at nakakabasa ng Korean character, nakakapagsalita na, nakakapagbasa na, po. Kung ganon, pasok po kayo dito sa ating topic 1. Ngayon, marunong na tayo magbasa, nakakaintindi na, nakakasulat na. Pero we're having hard time when it comes to conversation because of lack of vocabulary, because of lack of grammar, because of lack of construction. That is the time, doon po tayo sa topic 1. Pero kunyari, alam na rin po natin yon, doon po tayo sa topic 2. So, maliwanag naman po. Tapos, pagka ganito, late, see you in next life na. So, welcome pa rin po kayo. Kahit na ngayon lang kayo dumating, tanggap po namin kayo. Pero since learning language is not only about language, you have to think it's everything. Ano po siya? It's everything. Ibig sabihin, you're learning a total service, a total language. Then papasok dyan yung culture. Papasok dyan yung history. Lahat kailangan po nating malaman para magkaroon po tayo ng deeper understanding sa language. Ayun. See you next year. Happy New Year. Dito po tayo. Doon sa Dapat pala next week, doon na tayo sa Sila konti lang naman sila, di ba? So, pero malaki kasi ito talaga. Yung sa labas, pagka inopen natin yan, malamig. Pero kung natitis nyo po yung lamig, pwede po nating buksan para malawak. Pero kung hindi nyo po kayang tiisin nyo na lang po yung lugar natin dito. So, lahat po ba merong libro? Yung wala, hindi po kayo makakasunod. Sino yung wala? Bakit wala pa? Ngayon, kuha ka na ng libro. Kunyari, eto, Xerox lang po to kaya hindi mahal. Hindi po kami nakabili ng original copy. Ang reason is, out of stock siya. Buti na lang, meron na kaming isang copy. So, dito sa registration, sabihin mo, sino pa yung wala? Lahat meron na. So, okay na po tayo. Bakit hindi po tayo makakasunod? Kasi wala po akong gamit na ibang material. Ang gamit lang po natin is ito. So, normally, pagka nagtuturo po ako, talagang hindi po ako stricto
malayang nagtuturo, minsan may pabiro. Pero this time, dahil meron po tayong sinusundan na pattern, course, flow, and time, siguro, parang konting, ano po natin, no? Bibilisan po natin kaunti. Pero wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin po natin sulit po yung oras po natin. Okay? So, dahil po may mga late ngayon, explain ko po sa inyo Korean culture. Korean culture po ay, kung alam mong malilate ka, you will set your time at least 30 minutes before. Alam mo nang malilate ka, kunyari, alauna yung ano. So, iisipin mo, 12:30 dyan, darating ka before 30 minutes ng 12:30. So, anong oras yun? 12. So, pagka dumating ka ng 12, may tendency na malate o hindi? Kunyari, alauna ngayon, may tendency na malate. 1:20 na ngayon. So, makakarating pa sila ng 12:20. So, pagdating nila dito, pwede sila mag-review. Okay, check ko kung ano ba yung ano natin. Mag-ano tayo, preview tayo. Okay, so, ito pala yung ano natin. Tapos, konting pahinga, di ba? Kape muna, tubig. Pagka ganon, sakto, mag-aalauna na. Ganon, na-ready mo na yung sarili mo. Which is a good mindset ng mga Korean. Napansin niyo po ba? Siguro, dahil karamihan dito sa, puro EPS po yata tayo lahat, no? I-share ko po sa inyo. Dati rin po akong nagtatrabaho sa mga company. Eto po, wala naman pong nagsabi, pero sarili ko lang na pagmamasdan ko. Pagka pumasok ko ng company, kunyari, ang pasok ko namin alas 8. Anong oras pa pasok niya? Alas 8. Pero ako po pasok ko lagi before 7:30. Laging before 7:30. Tapos, ang gagawin ko, nililinis ako. Ano po kasi ako iba-iba yung napasukan ko. Minsan may construction, minsan may mga satchel, minsan may mga iba-iba. Gagawin ko, ipe-prepare ko na lahat ng mga pyesa na gagamitin po namin, para pag dumating na yung talaga, kasi yung trabaho ko, bojo lang ako bojo. Ibig sabihin, assistant lang ako. Hindi ako talaga yung may alam sa trabaho. So pagka dumating na yung timjang, okay, yung pujang. Pagkatingin niya, diretso trabaho na kagad. Kung ganon, masaya siya o hindi? Ikaw, masaya ka din o hindi? Masaya. Kaya yung buong trabaho, masaya eh. Pero, late na nga dumating, tapos di pa maintindihan kung ano. Di unang araw pa lang, umaga, yeah, shit you! Ganon, umaga pa lang, bad trip ka na nga, bad trip pa yung trabaho mo, inis na inis ka. Buong araw mo, habang nag-iisip ka, nagtatrabaho ka, yun lang, puro inis lang eh. So, it's a part of learning the language. When you understand, may ganun pala, then, pwede nyong i-adjust yung ano nyo. So, let's open our book. Dito, pagka inopen nyo yung first page, makikita po ninyo, guide, topic, siyam, ane. Dito, sinasabi dito, okay, para kanino ba yung topic? Hindi ko na po to i-explain kasi alam nyo na para sa inyo po ito. Sa mga gustong magtrabaho sa Korea, no? Sa mga gustong mag-aral, sa mga gustong mag-immigrate, sa mga gustong magpa-level up ng kanilang mga visa. Okay? So, makikita po ninyo sa chart, okay, dito sa pangalawang chart, graph kung gaano karami yung mga nagte-take ng exam. Pero alam nyo po ba, this 2023, isa po sa pinakamataas na maraming registrant na halos hindi na po makapasok yung iba. Tapos, i-move nyo po sa pangalawang page, topic siyam ane. Same pa rin siya, no? Topic guide naman. Paano ba nangyayari yung topic? Ask ko lang bago po ako mag-start. Is there anyone here na nag-take na po ng exam? Topic exam. So, wala pa, hindi nyo pa alam. Ako po, hindi pa po ako nag-take. Pero ako po, nag-a-assess ng topic exam. Saan natin papasok? Sa leg. Para nagba-vibrate. Dito na lang siguro. Ayan, so, ganyan na lang.
So, share ko lang po para meron po kayong idea. Etong exam, hindi pa po kami nag-set ng date kung kailan tayo mag-exam. Kasi ang topic exam, sa isang taon, almost every 2 months, meron po siyang schedule. So, ngayong darating na February, meron po siyang schedule. Pero, pwede po kayo mag-take agad ng February. And I can assure you, kayang-kaya nyo po matapos yung February. Pero, personal advice ko lang, mas maganda pa rin na you are fully, uh, ano? Fully prepared. Meron pang isang term. Fully, ano ba yan? Fully acquainted ng knowledge. Formal paper, sinusulat natin na Ang ingay ng audio. Paano? Kahit hinaan mo na lang ng konti, lakas na lang sa ano. Tagos na tagos hanggang sa puso ko eh. Sika po yung Hindi po kayo naingayan? Malakas pa yung boses niya sa akin yata eh. Yeah. So, ganito po yung schedule. Pagka naggagawa kayo ng account, di ba? Pagka gumawa na kayo ng account, Shinchong kayo. Ang Shinchong Gigan is, 3 months before. Mga 2 months before, Shinchong na kayo. Ibig sabihin, re-register na kayo. Mura lang siya. 3.5 lang yata yung registration. Tapos, kailangan meron kang sariling number mo. Lahat naman kayo, may number naman po kayo, di ba? Tapos, i-update nila kayo through message. Okay, ganitong oras darating ka, ganitong lugar darating ka. Doon, pipili ka ng school kung saan ka mag-exam. So, meron pong designated area yan. Hindi po kung saan-saan pwede mag-exam. Normally, lahat po sa university school. Kasi ang topic po talaga originated para po sa mga estudyante. Kung napapansin niyo po, di ba, puro mga school po yung mga hindi po siya mga learning center, mga language center, hindi po siya university school. Kasi itong topic exam po talaga, nire-required po yan sa mga university students. Kaya meron po silang language center sa bawat school. So pagka pumunta kayo doon, kunyari, ayan, nakikita nyo po, di ba, ang first exam is 9:20. 9:20, ibig sabihin mga 8:30, pinapapila na po kayo doon. Kasi may attendance check. Tapos ando doon na lahat ng mga pangalan ninyo, naka-arrange na yan, alphabetical ba yan, o yung mga seatings arrange, meron na yan. Tapos, pagka na-late po kayo dun sa time na hindi na po nila kayo papapasukin. So, doon talaga maaga dapat yung pasok natin. Kita nyo naman po, di ba? Meron po tayong first part ng 9:20 to 9:50. Ano bang gagawin dyan? Yan yung, parang preparation yan before mag-exam. Okay, check natin, meron ba akong ballpen. Tapos, meron po kayong dadalhin ng di ba, nag-register po kayo. Registration form, meron yan. Ipiprint nyo po yun dapat. Check nila yung mga yung mga kailangan yung mga dala, i-check nila yan. Tapos 9:50 to 10, ibibigay na yung mga question papers. At ang start ng exam is 10. So yung first part 40 minutes. Titki. Ano yung titki? Everybody repeat after me. Titki. Titki is listening. 평가. Titki. Pyangka is evaluate. So, evaluation ng listening. Tapos na yung first part, 40, no? Dire-diretso po yan. Non-stop po yan. 10:40 hanggang 11:40, reading naman siya. So, yan? May audio yan na, sa speaker, Ganun po yung topic 1. Tapos, meron po tayong topic 2. Hindi ko muna explain yung topic 2 kasi nasa topic 1 naman po tayo. So, shinare ko po sa inyo sa kabilang, paano ba yung evaluation ng topic? Okay. In-explain ko na po yan kanina. Meron po tayong dalawa, di ba? Topic 1 at saka topic 2. Sa topic 1, level 1, level 2. Topic 2, 3, 4, 5, 6. So, meron pong level assessment. Ito, makikita po yung mga questionnaires dito. Pero, i-skip na po natin tong part na to. Skip na rin po natin yung part na to. Tapos, top an. Alam nyo ba, meron pong tip sa pag-exam. What I mean is, hindi lang tip, ibig sabihin, naiinitan ba kayo or konti? Pwede nyo pong para lumiwanag naman kahit pa paano.
meron pong parang sikreto. I always tell this every time I have class. Kung andito po kayo lahat ng orientation, sino po yung umattend ng orientation? So, meron po akong shinare, UCT. Ano pong ibig sabihin ng U? Ayun. Iintindihin po natin eh. We have to understand para madali po natin maksa. Pero, yung mga nag-share na, okay, ito yung pattern dyan na, ito yung ano yung, wala pong ganun, puro kalokohan yan. Ang unang-una po na nire-require po ng Korean exam or kahit anong Korean language na assessment, it's understanding. What Korean want from you is to understand them. Hindi, okay, anong pattern yung isasagot ko pag ganito yung tanong niya? Ganun po ba sa real life? Hindi eh. Kailangan maintindihan natin. So, we have to understand. So, kunyari, tap-an. Lagi nyo po makikita yan. Halimbawa lang. What does tap ibig sabihin? Pwede ako pabot ng isang bottle water. Tap. Sino pong nakakalam? Sige lang. Try niya lang pong hulaan. Sagot. Ayun, sagot. Tap. An. Ha? Sagot. Hindi. Ito lang. Ano ibig sabihin ng an? Hindi. Hmm? Not. Hindi. Ha? Hindi. An. Not. NOT. Yung pack. Labas. Out. Law of insight. Nag-gets niyo po ba? Tap-an. Sagot sa loob. So, ano po yung isasagot natin sa loob? Tap-an. This is the mga questionnaires. Sagot sa loob. Yung mga kailangan nating isagot sa loob. Gets niyo po ba? You know, when you understand, yung pala yung ibig sabihin, it's very easy to catch. Yung pala yun. Pero kung wala kang kaalam, puro pattern lang, ang hirap sagutan eh. No? 자, 저자의 말, 자, ito kanina binigyan ko na kayo ng tip. Pagka hindi nyo po naintindihan yan, -5 kayo. 저자. Ano pang ibig sabihin? Sabi ko sa inyo, it's about understanding. Tignan nyo lang. You can understand pagka nakita nyo na po. Hindi nyo alam, no? So, ipapaintindi ko muna. Ibig sabihin ng 적. From the word right. 자 is, kanina, anong sabi ko? Introduce yourself. Self. 자기. From the word self. 저 from the word writer. So, writer, 저자. Yung taong nagsulat. Gets niyo po ba? 저자의 말. Ano yung 말? salita eh. Writer's speech. 저자의 말. You know why is it important? Kasi yun yung nilalaman ng puso ng tao na gumawa nito eh. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan nyo po ng mabuti. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Are you ready to listen? 한국어 능력 시험 토픽은 Test of Proficiency in Korean의 약자. 약자. meron na naman. 약자 ibig sabihin shorten. 약 pinaiksi. yung sariling word. 약자. So kunyari KFC는 약자입니다. Yes or no? Yes, kasi abbreviation lang siya, shorten lang siya. So ano yung full? Yes. ang sabi dito ay Test of Proficiency in Korean의 약자. So topic kasi masyado mahaba. 한국어를 모국어. 한국어 alam po natin yan. What about 모국어? Hindi po natin alam, di ba? Ano yung mo? Mo ibig sabihin nanay. Paano naging nanay yan? Have you ever heard this word? Mo. Sino pong nakarinig? Yes. Pumonim.
taas nyo para nakikita ko kung alam nyo ba o hindi. Bigyan naman ako ng konting sinyalis po ninyo. Narinig ko na yung salitang pumonim. Wala, ako lang. Meron, isa, dalawa. Kayo, sinabi mo, di ba? Bakit di ka nagtataas ng kamay? Pumonim, narinig mo na hindi. Narinig ko na. Di ba? Ibig sabihin ng pumo is magulang eh. From the word pu, tatay yan eh, lalaki. Mo, babae. Kaya ang tawag namin sa mga tatay na matanda, puchin, nim. Ano po yung nim? Narinig nyo na po yung nim. Di ba? Panggalan, di ba? Nim. Okay. Tsaka, kunyari, hindi ko kilala si Jehon. Okay, pasok tayo dito. Jehon-nim. Jehon-nim. Jonathan-nim. Nim. Puro tayo nim, di ba? Isang araw, sabi ng kapatid ko, Kuya, di ba yung nim para sa paggalang yun? Kunyari, teacher, sonseng, nim. Tapos, yung professor, paksa, nim. Tapos yung pastor, buksa, nim. Paano yun yung pangalan ko, Hana? Di yan ang tawag sa akin. Nagets niyo po ba? Ibig sabihin, pagka naintindihan nyo na ganito, ibig sabihin, naintindihan nyo na. Hananim. Ano pa ibig sabihin ng hananim? Lord. Yeah. Gets niyo po ba? First timer po kayo. Nag-level test na po kayo. Level test muna. Di ba may level test tayo? Paano nyo nalaman na level 1 siya? Okay, sige. Pasok po tayo, kuya. Sige, kuya, kung ikaw po ay... wait lang. Ano pa yung sasabihin? Sige, okay po. Masikip, di ba? Usok kayo konti para hindi kayo masikipan. Sige. Si kuya, nakakabasa. Nakakasulat, nakakaintindi kahit paano, no? Pero, pagdating sa expression, communication, nahihirapan konti. Sige. Try mong sumabay pagka hindi mo naintindihan. Meron pa po tayong mas mababang level dito, level 0. Pagka hindi mo nasabayan yung klase natin, doon ka na lang. Pagka nasabay mo yung klase natin, doon ka na lang din. Charot. So, balikan po natin. Ito po, basic to basic. Ito, hindi ko kayang hindi po i-explain. Kasi, kunyari, nakita ko, meron po tayong textbook. Nakita ko, ito kailangan yung malaman. So, kahit na lagpas po konti dun sa flow po natin, hindi ko siya pwedeng i-skip kasi it's a must. Yung mga sinashare ko ngayon, mga highlight po yan na hindi po dapat, na hindi po ninyo pwedeng malaman. Okay? Sa ibang lugar, hindi po nila yun sinashare yan sa kanila eh. Dito lang po sa atin. Parang hindi kayo masaya. Wala kayong kahit anong reaction. Hindi ko alam kung natutuwa ba kayo, nalulungkot ba kayo, Pagka masaya kayo, share nyo, masaya ako. May konting kayo, reaction. Nakatulala lang kayo, hindi ko alam kung masaya ba kayo, hindi. So, para lang po sa inyo. Sige. pu, ibig sabihin, tatay. Pumonim. Nanay, mochinim. Sa mga matatang. Kunyari, dumating yung, nanay ni ate, mga ilang taon na yung nanay nyo, halimbawa? 50. Pagka tinawag ko ng ajuma, pwede pa. Pero kunyari, pagka talagang may edad na, sino po yung nanay, mga nasa 60 plus? Yung hindi na ajuma yun eh. Nanay, kunyari, di ba? Pwede kong tawagin sa kanya, tita, sa nanay niya, tita, nanay, lola. Pagka matanda po talaga, lola, di ba? Pero, in a polite way, yun ang 모치님, 부치님. kung gano'n, ano yung 모국어? 국어 is language. Gets po ba? 모국어. Kaya, 한국어, han is Korean, di ba? Nakakasabay po ba kayo kaya hindi ko susulat? 한국어, Korean language. Tama po ba? 모국어, ano yun? Mother language. Yes! Yan tayo nagkakaintindihan eh. Papakabi ka ba mamaya? Mogugo, ibig sabihin mother language. Guess nyo po ba? Pagka ganito, naintindihan niya na konti-konti, pagka mamaya may ma-encounter ko yung similar case, it's very easy to catch up. Ito po yung sinasabi kong tip. It's about understanding. Kasi kunyari, tinuro ko lang yung word itself. Mogugo, ano yan? Mother language.
Nga pagka lumipas yung oras, makakalimutan nyo eh. Ano ba yung mo? Tinuro pala sa atin, pumo. Para mas madali natin maintindihan, tatay, nanay. Kaya, 부치님. Complete word ko na lang. 자, 부치님. 모치님. Guess nyo po ba? Kaya, pala meron ganun. 자, i-continue po natin ha. 모국어로 하지 않는 제외 동포. 자, 모국어로 하지 않는 제외. Ano yung we? Hindi. Ito, sumasabay ba kayo? Hindi kayo sumasabay. We, bakit? Hindi naman. Sasabayan ninyo yung front page. Nakakasabay po ba kayo? Hindi. Nasasabayan nyo yung binabasa ko? Hindi. Nasabayan nyo po. Mabilis po ba ako mabagal? Sakto lang. Sakto lang. Sabihin nyo kung mabilis, babagalan natin. Tapos pagka mabilis, inulit ko lang. Pagka mabilis, babagalan natin. Pagka mabagal, bibilisin natin. Pagka sakto lang, nilibre nyo ako. tingnan nyo ha. Diba? Okay. Test of proficiency in Korean, 약자로 한국어를 모국어로 하지 않는 제외. Ano yung we dito? Narinig nyo na minsan yung we, diba? Sa mga ID niyo, ano nakasulat? 외국인 등록증. Ano yung we? Diba? Alien yung nakasulat sa English. We. Ang ibig sabihin ng we, outside eh. We. Kaya narinig nyo na po ba minsan? Focus kayo. Narinig nyo na minsan sa company nyo, merong salitang weshik. Sino nakarinig na? Weshik. Weshik tayo. Hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng weshik. Shik, ibig sabihin kain eh. Shiktang, shiksa. Guess nyo po ba? Pero pagka, outside pala yon. Ibig sabihin, shik, kakain, saan? Sa labas. Weshik. Guess nyo po ba? Ngayon, dati ang alam nyo lang, weshik, ganun pala yung weshik. Now you understand. You'll be having deeper understanding, not only in the language. Ganun pala yon. Kaya pala dun sa ID ko, 외국인. Kuk is nationality. In, tao. Guess nyo po ba? Kuk. Kuk-in. Kuk-in. Labas. Kuk. Nationality. In, tao. So, nasa labas na nationality na tao, ano yun? Foreigner. Mga alien. Gets nyo po ba? Ngayon, ito naman, 제외. Ibig sabihin, yung mga andi dito sa Korea na hindi gumagamit ng mother tongue, outside, mga foreigners. 제외 동포나 외국인에게 한국어 학습의 방향. 자, 방향. Narinig na po ba ibig sabihin ng 방향? Okay. Yung sinasabi ko ngayon, isusulat niyo po yan para may vocabulary kayo. 자, 방향. 자, 방향. 자, 방향. 방, ibig sabihin, ito, 방. Alam niyo na po yan, diba? 방. Pero ano po yung 향? Wala nyo naman. Para kayong, hindi kayo masaya kasama, hindi na ako magtuturo, bahala kayo sa buhay ninyo. Gusto niyo yung tatay ko na lang ulit? Kayo. Check ko muna yung mga audience impact ninyo. Pagka nag-enjoy ako, itutuloy ko. Pagka hindi ako nag-enjoy, si Pastor na lang ulit. 자, 향. Ano yung 향? Sino? Amoy, fragrance. Sino nagsabi nun? Province daw. Yun ba? 자, amoy eh. 향. Hindi. 방, 향. Ibig sabihin, direction. Direction. Sara, ang layo naman ng term at saka sa explanation. Ito po kasi, iba po yung root word ng Chinese character niya. Kaya hindi po nakuha dun sa direct translation. Pero kaya ko po tinranslate sa inyo, at least alam niyo yung kung ano yung meaning ng bawat word. 자, 방, 향. 향 is amoy, di ba? Fragrance, ganyan. Pero meron din po siyang ibig sabihin na direction. So, direction. Ngayon, sa pag-aaral daw ng Korean natin para sa mga foreigner, 한국어 보급을 확대하고자 만들었습니다. 참, 한국어 보급. 자, 보급. 급. narinig nyo na yung 급, di ba? 공급.
dapat pala, pag-aralan nyo muna yung hancha. Narinig nyo na po yung hancha dito? Oh. Pagka natutunan nyo po yung hancha, madali po ninyong maintindihan yung mga vocabulary, pero wala po kayong masyadong time para matutunan ninyo. Magbibigay po ako ng ano dito, outside of the book, pero additional po sa inyo yun. Ipapakita ko sa inyo. Kup, ibig sabihin, supply supply. Honggup. Pogup. Po, ibig sabihin, mga things we need. Things we need, supply. Pogup. Supply, support. Support sa pag-aaral ng Korean, 확대하고자. 자, 확대. 확대. 확. Narinig niyo na po ba yan? 확. 자, 대. Sino pong nakakalam ng 대? May sinunpong isang picture sa akin si Jeho Nathan. Nagsisimula po dito sa 대. Diba? Alam po niyo yun eh. Jehon. May pinakita sa akin 대 na ganito. So, sino pong nakakalam ng 대? Narinig niyo na po ba? O, hulaan niyo lang kung ano ibig sabihin ng 대. Fire, 대학교, parang gano'n. Yun. May point. Sige pa. Malapit mo na makuha. 대. Hindi kayo namamalengke. Hindi kayo kumakain sa mga restaurant. Lagi nyo makikita yan. Pero nakuha niya na yung point. Malapit na doon. Ano pa? Sige pa. Ay, pagka walang sumasagot next time, hindi nila ako magtutulong. Bala kayo. Wala. Ako na, si Ret na. Ako na mag-explain. 대, ibig sabihin, malaki. Paano siya naging malaki? Tingnan niyo po ha. Pagka mag-order kayo, minsan tatanungin ng mga Koreano, 대짜, 중짜, 소짜. Narinig niyo po ba? Ma'am, ano po ninyo? Ano pong size? Small po ba? Medium po ba? Large po ba? Hindi niyo po. Ito po, sa mga modern cafe, restaurant, hindi na po nila ginamit niyan. Pero sa mga traditional, kunyari sa mga palengke, sa mga department store, makikita nyo may mga ganyang size. Jehon, nakita mo na. Kaya kunyari, mag-order po ako. Kahapon, nag-order po kami ng chokpal. Sino po nakatikim sa inyo chokpal? Masarap, di ba? Chokpal. Masarap yan. Sa Pilipinas, ano yun? Parang pata, no? Pero hindi siya crispy. tatanungin ka nila, ano pong nyo, 대짜 해드릴까요? 소짜 해드릴까요? 중짜 해드릴까요? 소짜는 뭐 얼마입니다. 중짜는 얼마입니다. Gets niyo po ba? Lagi nilang po tinatanong yung mga ganitong size. 자, kaya dito, 확대. They want to maximize. Malaki yung, di ba? Maximize. 만들어서 나가 그들의 나가. Sino pong nakakalam? Pag kami nakakuha ng sagot sa inyo, ay nako, may regalo kayo sa akin. Naga. Lalabas. Ayun. Paano man nalaman? Igon nagaya, parang ganun. Ka. Alis. Naaga, ibig sabihin, moving forward. Labas yung ka, di ba? Naaga, moving. Moving forward, naaga. Guess niyo po ba? Naaga. Nasusundan niyo po ba yung sinasabi ko? Baka hindi naman kayo nakakasunod, ha? 자, 나아가 그들의 한국어 사용 능력. 자, alam niyo na yung 능력, di ba? Kasi dito, 한국어 능력. 능력 is proficiency, di ba? 능력 is the proficiency, the ability, the capability, yung kakayahan ng isang tao, that is 능력. Okay? 측정, 평가한 결과. 자, 결과. Who knows about the 결과? 결과. Wala, hindi nyo po alam. 자, ibig sabihin, end, 결. 결과, ibig sabihin, resulta. 결과. 자, 결과는 유학. 결과는 유학 및 취업.
등의 중요한 평가 기준으로 자리매김하였습니다. 자, 유학. ano yung hak? School. Ay, to learn. Yeah, school. Hak. Diba? Education, school. You, ibig sabihin, dalawa rin po yung ibig sabihin ng kaninang in and out. Kanina, we, di ba? Ito rin similar. You, ibig sabihin out. Ibang bansa. So, you hak when you go to study in other country. And 취업. Narinig niyo na po ba yung 취업? Di ba? Sa atin, mga nagtatrabaho, 취업 ang tawag sa atin. 취업했어? Nakapagtrabaho ka, diba? Op, ibig sabihin trabaho eh. Op. Sa. Op. Narinig niyo po ba yung opchong? Sino nakarinig na? Ito trabaho, di ba? Chong, ibig sabihin, uri ng trabaho. Opchong. Hindi niyo ba narinig? Kunyari, nagpa-release ka, pipili ka ng makikita mo, opchong. Ano yan? Uri ng trabaho. Okay, first one, furniture. First, 2, 3. Di ba may, hindi nyo po ba nakita sa papel? Makikita nyo yan, may nakasulat, opchong. Yung mga madalas po ninyo makikita, huwag nyo pong palagpasan kasi for sure, lagi nyo pong magagamit yan. 자, 업종. sana po tayo. 네, 중요한 평가 기준으로 자리매김하였습니다. 이는 지구촌 시대를 맞이하여 국가 간 교류가 활발해지면서 자, 국가 bansa. Yung mga hindi ko ina-explain ng mga vocabulary, ibig sabihin, kahit hindi nyo alam, okay lang. Yung hindi ko pinapalagpas, ibig sabihin, kailangan alam ninyo. Gets niyo po ba? Okay. 지구촌 시대를 맞이하여 국가 만사 간 교류. Ito po, madalas po ito ginagamit. 교류. Exchange. 교류. Exchange. 활발해지면서 해외. 자, may nakita na naman kayong we. Ano bang ibig sabihin to? 해외. Ibang bansa, abroad. 자, 해외 취업. 지원 사업. 자, 지원 사업. Kita nyo po ba merong op na naman dito? 자, ano yung op kanina? Trabaho, di ba? Work. 자, ibig sabihin, business work. 사업. anong ginagawa mo? 저 사업해요. 사업. may business po ako. 자, meron po ba dito kahit malit na business? Wala kayong business. Puro lang kayong trabaho. Soon. Wala kayong sideline. Sa Pinas, pastor. Selling Tamiya. Dito po. Bayan sa na Tamiya. Nang? Tamiyan selling. Ano yun? Mga let's go. Malilit na sasakyan. Saan mo inaano? Sa Pilipinas? Para sa mga bata ba yan? Or... Sa mga racer po sa Pinas. Baka hindi small business yan Hindi pala pwede ma-discover kasi pagka nalaman, magpapakapya mamaya. So, ayan, tuloy po natin. 사업, business. At least tumatak na sa isip nyo, yun pala yun, trabaho, 사업, business. 자, 사업, 등. Naririnig nyo po ba lagi yung 등? 등. Likod yun likod. 등. Pero, ang ibig sabihin dito, 등, etc. Diba? tingnan nyo, sabi niyo dito 활발해지면서 해외 취업, 지원 사업 등. merong 해외, merong 지원, merong 사업 등, etc. Ibig sabihin. Yes, po ba? Lagi nyo po makikita yan at the end of the word. May ganito, at 등. Ibig sabihin nun, and many more, etc. Okay, 등. Yan. 자, tayo. 활기를 띠고 한국어를 배우려는 외국인의 수. 자, 수. Alam niyo po ba ibig sabihin ng su? Bilang. 자, kailan ba ginagamit ito sa mga statement, sa mga sentence? Su. Narinig niyo na po ba? Okay, bilangin mo kung ilang tao. Pagka may na-encounter tayo, i-explain ko sa inyo. Pero, su, ibig sabihin, bilang ng
bagay, bilang ng tao, bilang ng ano, in general form. 수가 증가, 증, taas. 적, baba. taas. 증가, ibig sabihin, tumataas. Ano yung tumataas? 외국인 수. Yes, dumadami yung number ng foreign. Ayun, nakuha ko na. Number, yun ang ibig sabihin ng 수. Okay. 외국인 수. Ano pa? Philippine 수. Basta, bilang, number. Bilang ng ano. Di ba? 증가하고 있다는 증거. 이기도 합니다. 증거. magkaiba po yun. 증가, level up. 증거, katunayan. Okay. 자, 2021년 9월. 세계적으로. 자, 세계. narinig niyo po ba? Ano na? Type. Shake it. Sige yun eh. 세계 ibig sabihin buong mundo. World. 세계. bilisan po natin konti ha. 세계적으로 가장 권위 있는 사전인 오피스퍼드 영어 사전이 한국에서 유래한 영어 표제어 무려 26개나 등재하고 전 세계 보도 자료까지 배포한 것에서 알 수 있듯 앞으로 한국의 영역할 더욱 커질 것입니다. 이에 본서 한국어 능력 시험에 대비하는 수험생들이 보다 효과적으로 학습할 수 있도록 다음과 같이 구성하였습니다. hanggang dito na lang. So, hindi nyo naman po maintindihan lahat kung isa-ising ko baka hindi po tayo matapos. Ang gusto niya po sabihin ay ang topic daw po dahil marami po ang mga foreigner na tumataas dito sa Korea, kaya ang Korean government po ay they want to maximize the learning system, learning language. At sabi niya dito, noong 2021 ng September daw, yung pinaka may mataas na kinikilala ng buong mundo pagdating po sa language sa Oxford ay pinasok na rin daw po yung Korean language. At na-translate into 26 language. At na-i-expose din yung ginagawa ng topic exam into 26 language. So, ibig sabihin, ganun ka-importante daw ang topic. Yun po yung gusto niya sabihin. Ng 저자. Ano yung 저자? 자. Writer. So, pagka ganito, dapat din nyo na po makalimutan kasi na-explain ko na talaga na hindi nyo So, ano yung sahop? Business. Kasi may business ka na hindi nyo makalimutan eh. Meron po tayong mga ilang word dyan na hindi po natin dapat makalimutan, no? So, ano yung 모국어? Okay. Mother language. Guess nyo po ba? So, ngayon, sa next part 2 po natin, i-continue ko po siya, no? Tapos mag-start na po tayo sa part 1. Kayo, stretching. Para, kahit pa paano. So, let's get back na kapagpahinga naman po kayo. 자, ngayon, di ba, pasok na po tayo dito sa 저자의 말, 저자 sa writer. 자, 책의 구성, 구. Alam niyo ba ibig sabihin ng 구? Kunyari, break time natin. Tapos nakita ko may nagbura. Grabe tong estudyante na to, talagang tinutulungan yung teacher. Talagang kasi malaking tulong yun, di ba? Pero nung break time, walang isang tao, wala man lang Tapos kunyari break time natin, sir, kape muna po kayo para may lakas po kayo. So, akala ko pagdating ko may kape, dami, walang kape dito. Pero,
Wag po kayo mag-alala, hindi naman po ako nagpaparamdam, konti lang. Yan. 자, 구성 ibig sabihin, area. 구성, 구역. Maraming 구. Alam niyo po ba yung tapat nito kung ano yan? Office. Tuition. 구청. District office. Ito po, kailangan nyo malaman ha. Ang government body dito sa Korea, may barangay. Barangay level, district, city, government, ano yan? Province. Ano yung barangay? Ang barangay namin dito, Mansudong. Alam niyo yung dong? Hindi niya, Bisaya ka dong. Hindi yun. Dong, ibig sabihin barangay. Dong. Kaya, Mansudong, Guoltong. Anong dong kayo? Ha? Munbal. Pulbadong? Munbal. Yung konsultasan yun. Alam niyo yung mga dong ninyo, di ba? Ayun yun, barangay. Dito, barangay, madali lang. Barangay 1, 2, 3, 4. Mansu, Iltong, Idong, Samdong. Di ba? Madali lang, di ba? Sa Pilipinas, daming barangay, no? Ayun. Dito, 1, 2, 3 lang yan. So, pagka malaki yung barangay mo, maraming hanggang 6, 7, 8 kung gaano kalaki yung barangay mo. After ng barangay, district na yan. Etong district natin, Namdonggu. Ano yung area? Guchong. Chong is office eh. District office area. Guchong. Guyok. Ibig sabihin, yok. Hindi yung station na. Guyok, ibig sabihin, district din. Ito yung literal na district. Ito, district office. Guchong. Guyok, district. Kasi ito, Guchong, ito, district office ng pwede dyan. Etong Guyok, pwede siya maging district ng district ng opisina mo, district ng bahay mo, district ng ng trabaho mo. May di ba? Ito in general tong district na to. Tapos 구성 formation eh. Formation. Kaya dito 체계 구성. Ano yung 구? Area, di ba? So, yung area niya, paano ba siya na-form? Okay? Yung book, paano ba na-form? In-explain niya. So, una, meron siyang 시험, 본책, yung main book, no? 시험 유형 익히기. Ibig sabihin ng 익히기, 익히다, yes, niluluto. Ibig sabihin, inaalam. Sinasanay natin yung sarili natin kung ano yung exam system, 유형. 유형, ibig sabihin, formation ng exam. No? Yun yung nilalaman ng 구성. No? Tapos, 어휘, sa ilalim at saka sa baba. Ay, pares lang yun Ilalim at baba. Sa ilalim, 어휘, ano yung 어휘? Vocabulary. Hindi ba tinuro sa inyo? Vocabulary. Grammar, bunpop yun, bunpop. Kaya, vocabulary plus grammar. 실전. 모의고사. 모의고사 is exam yun eh. 모의고사. Pero, ano yung 실전? Eto. Hindi, ito talaga, dapat alam nito. Pagka hindi nyo alam, nako, huwag na kayong mag-aral ng Korean. Ito talaga dapat alam niyo. Ano sa Korean yung sincere? Yung sincere dito, sincere na to, di ba? Patay. Alam lang natin, yung mga term na ginagamit natin in English, Tagalog, sincere, release, part-time, sincere.
Sincere, ibig sabihin, tapat ka, di ba? Tapat ka eh. Sa Korean naman, ang ibig sabihin ng sincere, super dali lang. Ay, hindi ako nabibiro. Search niyo sa vocabulary ninyo. Yan yung ibig sabihin ng sincere. Search nyo nga. Akala nyo nagbibiro ako. Kaya nagulat ako kanina. Akala ko, alam ninyong lahat. Pero, i-search nyo. Saan nyo ba yung mga cellphone ninyo? Sincere. Papago ninyo, sincere. Korean mo. Ganun? Hindi, i-search nyo, sincere nga eh, sincere. Korean mo na lang. Para mas mabilis. Ha? Faithfulness. Ibig sabihin, pagiging tapat eh. Sincere yun eh. Sa Korean, ibig sabihin ng sincere, sincere. Oh, wala pa nagsabi sa inyo? Grabe naman ko, tagal nyo dito sa Korea, tapos... Bakit ko ba to sinabi? Kasi, meron kayong nakitang shield. Di ba? Ano yung meaning ng sincere? Tapat ka eh, di ba? You're being faithful. Ibig sabihin, totoo. Ibig sabihin ng shield, totoo. 실제. Alam niyo ba, ibig sabihin ng 실제? Yung totoo. 실제로. 야, 실제로 말해. 사비hin mo yung totoo. 실제. Ano yung totoo? 실제가 뭐야? Ano yung katotohanan? 실. totoo. 신실, sincere. Madali o hindi? When you understand, it's easy. That's why our learning process, it's not about memorizing. Siyempre, meron pa rin part you have to memorize kasi ipapractice mo. But the process of learning is understanding. Kaya pagka, ayaw na yata mag-aral ni Kuya. Sabi mo na kung nahihirapan kayo, no? Huwag kayong mag-alala. Damihin nyo yung grupo ninyo, tayong kukuha dun, bukas dito na tayo, ha? Kaya ang sabi dito, 실전. 실, ibig sabihin totoo, di ba? Ano yung 전? Nagbigay na ako ng gesture, hindi nyo pa sa alam. 전. 전에. Hindi nyo ba narinig, 전? 자. Ano yung taon sa Korean? Yon. Last year. 자. 작년. 자. 전, ibig sabihin, alam mo hindi? Ano? Yun? 전. Ano ibig sabihin sa Korean? John. Pero ko yun. Ha? Pero ko yun. 1,000. Ang 전, ibig sabihin, dati. Ay, dati. Paano nyo nasasabihin sa Korean yung dati? Hindi nyo alam? 전에. dati, 전에. nakapunta ka naman ng Korea. 네, 전에 갔어요. dati pumunta na po ako, 전에. 전. Kaya, 실전. Ibig sabihin, totoo, bago, exam. Ibig sabihin ng 실전 모의고사, it's a pre-exam. Before you take the practical exam, meron kang pre. Ibig sabihin, bago yung totoong exam. Yun yung 실전 모의고사. Parang wow, parang naiintindihan ko na, nagagas. Yung pala yun naiintindihan niyo po ba? Parang wala kayong kahit anong reaction. Okay, so. 나인tindihan niyo na, okay po ba yung explanation natin dito? 자, meron po tayong 실전 모의고사, QR 코드를 통한 편리한 학습. 자, 편리. 안녕, 편리. Pagka hindi nyo to alam, ay naku, kukutungan ko na kayo. Parang si Kuya Noel, alam niya yata eh. Ano yan? Tsaka ano yung madalas na pinupunta niya dito sa Korea? 편의점. Ano yung 편의점? Convenience. So, ano yung 편리? Convenient. 편의점, ibig sabihin, place. Convenient place. Yung convenience store. Ito, 편리한. Komportableng. Han is leng, ng.
Han. Ibig sabihin, parang sa Tagalog is NG. Komportableng. Ano yung masaya? Hengbok. Masayang hengbok. Han. Ah. Welcome. Ah. Sige kuya, dito. May pesta pa ba? Dito ka lang. Gusto mo ba? Sige. Gets nyo po ba? Friendly. Ngayon, alam po ninyo, napapansin ko lang habang first day pa lang natin ngayon, di ba? Pero ito po yung naramdaman ko. Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? Hanggang ngayon, hindi kayo nag-aral ng iniintindi nyo yung pag-aaral ninyo. Kaya kahit yung mga basic, nyari, friendly, pagka narin, dapat, ay, yun pala yun. Dapat ito, darating na sa isip nyo eh. Pero hindi siya hindi siya dumarating sa isip. Ibig sabihin, hindi nyo naiintindihan. Pyonijom lang ng pyonijom, pero hindi natin alam kung ano may ibig sabihin ng pyonijom. Pyon, komportable. Pyonli, komportable pa yan. Komportable pala. Pyonlihan, komportable. Ano sabi dito? Pyonlihan, haksup. Ano yung hak? School. Education. Sup. Review, pag-aaral. So, komportableng pag-aaral. So, QR code를 통한 편리한 학습. Sa pamamagitan ng QR code, merong madaling pag-aaral. So, ibig sabihin, lahat po ng libre po ninyo, meron pong QR code yan. Ibig sabihin, kahit hindi nyo po ako kasama, you can still review, you can still study by yourself by QR code. Ibig sabihin, convenient o hindi? Yes, yun yung gusto niyang sabihin, 편리한, 편의점, Gets nyo po ba? 자, 정답 및 해설. 자, eto, pagka hindi nyo nakuha yung sagot, ay, naku talaga, patay kayo. 자, ano yung 정답? Sinabi ko na kanina. Sa answer. Answer siya, di ba? So, 답안 yun kanina, di ba? Yung sagot sa loob. Ngayon, 정답 naman to. Ano yung 정? Tamang sagot. Accurate na sagot. 정. Kaya okay ka lang. Naka-live kasi tayo kaya batiin kita mamaya pagkatapos. Ano oras na? 및 해설. 해설 explanation. 자, 빈줄 어휘 plus text. So, meron tayong vocabulary and text. 자, let's go to page 3. Page 3. Ay, kuya, may libro ka na. Ano ka muna ngayon? Parang sit-in. Pakinggan mo yung ano namin. Para, Pero na-orient ka na ba kanina o hindi pa? Orient. Hindi ka pa na-orient. Tayo sa, wait lang. Page 3. Paano naman natin sabihin na? Yung bagong pasok sa amin, na-orient na ba siya o hindi pa? Ha? Wala pa siyang libro. Tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa loob. Hindi, okay na. Ako na ba? Okay, medyo mahirap na. Okay, ipagpatuloy po natin. Ano po yung 듣기? Listening. Ito pong po natin, topic 1. Dalawa lang po yan, listening at saka writing. So, marami po tayong ipapagawang mga activities and exercises na pwede po ninyong gawin kahit wala ako. Pero, tingnan nyo po, ang katangian po nito, lahat naka-Korean, wala po siyang English. Dati yung textbook na ginagamit po namin, tinapos po namin hanggang book 1 hanggang book 6. Dapat yun po yung itutuloy namin. Actually, maganda siya. Pero yon learning material yon. Ito, practical, exercise for the exam. So, babasahin ko na lang at try nyo pong pakinggan. 듣기는
귀를 통해 들려오는 말소리를 인식하고 그 의미를 파악하는 과정입니다. Grabe, ang ganda ng pagka-explain. Naintindihan niyo po ba? Siyempre hindi. So, ang 듣기, ang listening, 귀. Ito po yung first level lang po yung mahirap. Pero pagka na-overcome niyo po yan, madali na po yan. Ang sabi po dito 귀. Ano yung 귀? Alam niyo po, di ba? Alam niyo na po yung tenga, di ba? 귀를 통해. Alam niyo po yung 통해? Super important. True. Ang ibig sabihin ng 통. True. Ibig sabihin, through you, through the company, through my friend, yun po yung 통해. Uy, paano ka nakapunta ng Korea? Through, hindi, sa, POE yata, through Chingo. Through government, ano po yan? Wala pong, wala pong si Kuya, paano ka nakapunta dito? Through, dito, sa KFC. Through, hindi, dito sa KFC. Through, ano lupit ng pagpunta niya? Through Facebook. Okay, pwede. Through Facebook 통해. Wag po kayong malito Sa Korea po, lagi pong inuuna yung subject. Nahuhuli po yung verb. Napag-aralan niyo na yung pattern, di ba? Yung subject, object, verb na pattern. Kaya, sa English, through Facebook, nakapunta ako dyan. Pero sa Korean, Facebook through. Ganun siya Naintindihan? Pati yung pagtawag sa mga tao. Okay, Mr. Noel. Pero sa Korea, Noel, she. Magkabalita, di ba? So, yun na po, i-ano nyo lang. So, 귀를 통해, through ears. Listening is through ears. 들려오는 말소리. ano yung 말? Pagka nakalimutan nyo, ay talagang salita, di ba? 말, 소리. Ano yung 소리? Sound. Akala ko pagka nagkasala kayo, sorry. Sound ng 말 ay 들려오는. 들려오는 is 듣다 듣다, but it's a process of listening. Yun ay 들려오는. Kaya, 듣기는, ang listening ay through your ears, through sound of word. 인식. Ayan. Ano yung inshik? Understand. The inshik is, inaano niya parang tinatatak niya sa utak natin. Ano yan? Ibig sabihin, talagang, nangyari? Ini-input. O yan, malapit na. Ano pa maganda? Inshik. Ibig sabihin, para hindi niyo na makalimutan, papasok na sa utang. Inshik. Attach. Pa ito. Ano pa? Insert. Pwede. Mas matindi pa talagang, iwabakan mo talaga. Tinatatak. Ayun, tinatatak. Ayun. Yun yung inshik. Install. Inshik. Para ano. Huwag niyo po kalimutan inshik. Ibig sabihin, pinapa-inshik niya, 의미. 의미 is meaning. 무슨 의미야? Anong ibig sabihin? 의미. Ya, 무슨 말이야? Anong salita yan? 무슨 의미야? Anong ibig sabihin yan? 무슨 말이야? Anong ibig sabihin yan? Almost same. 의미, ibig sabihin. 의미를 파악. Alam niyo ba ibig sabihin ng paak? Ay, hindi nyo alam. Paak! Ganun. Paak! Ibig sabihin, ano yan? Inaano mo Analyze. Ayun! Sino yung nagsabi nun? Analyze. Ina-analyze mo Ano yung ina-analyze mo? Yung meaning. So, yung itatatak sa'yo, i-analyze mo yung meaning. 파악하는 과정. Ano yung 과정? Process. Grabe, ang gaganda ng mga word na sasabi dito, no?
mga keyword na kailangan po natin malaman, mga kwajong. Okay? Can I ask, what is the kwajong going to your company? Okay. How can I apply to your work? What's the kwajong? What's the process? Okay. Nagisa po natin yung first sentence to. 그런데, 사람의 귀는 녹음기와 달라서 들리는 모든 것을 듣는 것이 아니라 필요한 내용을 선택하여 듣습니다. 그런데, 귀는, ang tenga daw ay 녹음기와 달라서. ano yung 녹음기? 녹음. Recorder. 녹음. Record. 자, record at saka key. Ito, pagka hindi nyo, 자, tingnan nyo po 녹음, di ba? Ano po yan? Okay lang po ba ako umapo saglit? Kasi, masakit yung... Nakikita ba ako sa natin, live natin? Okay. 자, 녹음, ano po yan? Record, di ba? Pero, meron siyang 녹음 key. Ibig sabihin ng key, from the word 기계. Sa mga company nyo, for sure, narinig nyo na yung 기계. Mga machine. Narinig nyo na 기계, di ba? Ibig sabihin, 녹음 key is a machine for recording, which is recorder. 녹음기. 자, ano pang mga machine meron? 절단기. Alam niyo po yung 절단기? Pang-cutter. Ano pang key na naririnig niyo? 절단기. Ano pa? 무청기. Ano pa? 무청기. Ano yun? yung iri. Hearing aid. Ano pa? 선풍기. 선풍기. Ano pa? 공일하게. 난방기. Alam niyo yung 난방? Ayun. 자. 녹음기와 달라서 달라. magkaiba. Ano yung parehas? 같아, 똑같아. Okay? parehas. magkaiba, 달라. kanina 들리는, parehas yan. Process of listening. lahat. 모든 것을 듣는 것이 아니라 hindi daw po lahat ng naririnig ay katulad ng recorder. naintindihan po niyo? 사람의 귀는, ang tenga ng tao ay magkaiba daw po sa recorder. Kaya hindi siya magkapareha sa lahat po ng mga naririnig ng tao. 아니라 필요한 내용을 선택하여 듣는 것입니다. ibig sabihin, 필요한 내용, 필요하다. ano yung 필요? kailangan. I need you. 너 필요해. kailangan ka namin. Hindi ka pwede mag-absent. 여기 필요해. 사람 필요해. ano pang kailangan? 자전거 필요해. 핸드폰 필요해. 뭐 필요해? kailangan. 자, 필요해. nasaan na? 자, 필요한 내용. ano yung 내용? palaging ginagamit. Hindi, layo. 내용, ibig sabihin, content. yung nilalaman. 내용. 필요한 내용, ibig sabihin, important content. 자, 아니라 필요한 내용을 선택. ano yung 선택? yun. 선택 is choose. 선택하여 듣습니다. Pinipili lang daw yung mga kailangan nilang content. Yun yung recorder. Hindi lahat, katulad daw ng tenga ng tao, naririnig lahat. Pero ang recorder is pinipili lang daw yung mga kailangang voice, kailangang salita. 자, 즉. ibig sabihin ng 즉. ibig sabihin ng 즉 ay 즉. Gets po?
Na ang ibig sabihin ng 즉 ay, ibig sabihin. Hindi. Ibig sabihin. Yun yung ibig sabihin ng 즉. Meaning, yun, meaning. Para wala kayong reaction eh, tinuturo ko. Ganun. 즉. So, meaning, ibig sabihin. Okay. 자, 즉. 우리는 듣기를 할 때, 자, 우리는, ano yung uri? Tayo, di ba? Anong bangko yung may tayo? 우리은행. 뭐 ito? 자, 듣기를 할 때, 모든 정보. ano yung 정보? information. 모든 정보를, 나서는, 자, 모든 정보에 똑같아, same, 정도의 주의를 기울이는 것이 아니라, 주의 is with caution, handle with care. Ibig sabihin, kailangan mag-ingat. You have to be, kunyari, hazardous yan. Ano yan, delikado dyan. 주의하세요. mag-ingat kayo Ano yan, delikado yan dyan, 주의하세요, 주의. Yung mga kailangan nating 주의, yung mga kailangan nating we need to handle with care. yung mga kailangan ingatan. 자, 주의를 기울이는 것이 아니라, 자, 기울이다 ay a deeper meaning of 듣다. 기울이다, 듣다. ibig sabihin, when someone is listening, when someone is speaking, you're not just only listening, attentive listening. Ibig sabihin, mas malalim na 기울인. Guess po ba? Yun yung 기울이다. 기울이는, 자, nasaan na? 기울이는 것이 아니라 목적에 따라 특정 정보의 주의를 더 기울입니다. 자, 목적. 아니, 목적. goal. Your target goal. No? 목적에 따라, ano yung 따라? hindi. 따라. Hindi siya 따라. 따라. ganito yung basa niya. 따라. magkahiwalay siya. No? 따라, ibig sabihin, 목적, depende. Yun ang ibig sabihin ng 따라. So, 목적에 따라, depende sa goal. 목적 is goal target 목적에 따라, 자, kakain ka ba ngayon? 음식에 따라 밥 먹을 거야. Papasok ka ba ngayon? 날씨에 따라, guess niyo po ba? Depende sa weather. Uwi ka na ba? 기분에 따라, depende sa mood. 따라, depende. Okay. 자, 영역에서도, nasaan na? 따라, 특정 정보에, 특정, specialized. ibig sabihin, 특별, special, diba? 특정, specialized. 정보의 주의를 더 기울입니다. So, ibig sabihin, depende daw sa goal. Yun daw yung dapat nating mas attentive listening. 목적에 따라 정보의 주의를 더 more 기울입니다. Guess nyo po ba? 자, yung second sentence, hindi ko na masyadong i-explain kasi masyado tayong mahaba sa explanation. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po kayo pwedeng makapag-aral habang hindi ko po kayo kasama. Ibig sabihin ako, hindi lang po ako magiging teacher. Hindi lang instructor. I'm going to teach you how can you monitor yourself day by day. 자, 자주 나오는 내용. ito po kasi listening yan 자, 자, di ba, number 1, 자주 나오는 내용. ito, yung mga hindi nyo po alam na vocabulary, hanapin po ninyo, i-search mo na. 자주, ibig sabihin, Madalas. ayun, madalas. Kala ko yung sikat na inumin sa Pilipinas. Jago pala yun. Ito, 자주. 자주 나오는, lumalabas.
내용. Ito daw yung mga madalas na lumalabas na mga kwento. So, etong 주제, first, yung self-study po ninyo, no? Siyempre, ito po, tip, kasi every now and then magkakaroon po tayo ng class, no? Hindi po pwede puro katak lang ako ng katak dito. Kailangan din, meron din po kayong ginagawa. Because at the end of the end, you are the one who's going to work out for yourself. Ibig sabihin kayo yung magpo-push para sa sarili ninyo. So, ano po ba yung gagawin po natin? Yung first 주제, ibig sabihin yung topic or yung title. Ito pong 주제, ito po ito po. I-scan nyo po yan. Ibig sabihin i-scan, try nyo pong i-review. O syempre, explain ko pa rin yan kung ano. Ito ibig sabihin na. Pero at least bago ko i-explain, nakapag-review ka na, yung pala yung ibig sabihin. Nagtugma dun sa hinanap ninyo. Ibig sabihin, unti-unti, what's the essence? Anong matututunan ninyo? Ang matututunan ninyo is, later, you can check yourself. Kahit wala na pa sila teacher, alam ko na tama pala yung ginagawa ko. Kasi ako, minomonitor ko lang kayo no? So, sa susunod na pagkikita, makikita ulit tayo bukas, diba? So, ang gawin po ninyo, etong 주제, no? I-review nyo po yan, okay? Ano ba yung ibig sabihin ng 개인 신상? Personal information, sinabi ko na. 이름, name, 전화번호, number, 가족, family, 국적, nationality, 고향, province, pinanggalingan, kung saan siya pinanganak. 성격, ibig sabihin yung ugali. 외모, yung panlabas na itsura. 주거와 환경, yung address niya, at saka yung community, 장소, ibig sabihin yung place. 숙소, yung kung saan siya nakatira. 방, yung room. yung 가구, yung furniture. 침구, yung mga kama. 주거비, yung binabayad niya sa kanyang monthly fee. 생활 편의시설, yung mga convenience store na malapit sa kanya. Ano ba meron? Kunyari, yung self-laundry, yung mga printing, yung mga mart, yung mga subway. Yan po yung mga chinecheck dito sa Korea. 지역, yung area, yung lugar. 일상생활, ibig sabihin yung daily life, schedule, 가정생활, 학교 생활. Ano ba yung madalas na ginagamit mo? Yung family lifestyle ba? Yung school lifestyle ba? Shopping. So, shopping season. Maganda ba yung mga shopping area na mga 시설, ibig sabihin 시설, ibig sabihin, kunyari, pumasok tayo sa hotel. Ano yung una nating check? Yung 시설. Ibig sabihin, facility. Ayun. Minsan, nakakalimutan ko yan sa facility. Yung mga ganito, isa-search nyo po yan. Okay. 자주 yan 기능. Ano yung 기능? Function. Mga function. Then, 목적. Bakit ba natin to inaaral? For what purpose? Next page na po tayo. Page 4 na po tayo, okay. So, i-explain niya. Ang 목적 niya is, dahil sa ganito. Ang 목적 niya is, 대화의 목적. For the conversation, no? Pag-aaralan po natin yan. Tapos, after nyo pong mapag-aralan yung 목적, skip nyo po na yung 더 알아보기. Ito, wag nyo munang isipin kasi ito, pag-aaralan natin yan pagkakasama nyo ako. Itong part na to. Tapos, 유형 익히기. Ibig sabihin yung system niya, yung formation niya, kailangan natin ikida. Natin sa utak natin, no? So, ito, meron po siyang audio hanggang sa next page. I-scan nyo po ng lalabas po yung audio niya. Ngayon, ang mission po natin, hanggang sa page 5 lang po tayo for today's mission, no? So, ganito po, i-explain ko po sa inyo kung ano po yung mangyayari. Bukas kasi, we don't have enough time. Kaya i-maximize po natin. Kaya ngayon pa lang, kailangan, meron na kayong self-review. Tapos, Monday to Friday, alam niyo po na magbibigay po tayo ng mission, di ba? So, Monday to Friday, meron po kayong groupings. Yung groupings po na yon, dun yung ina-update. Although, isang GC lang po tayo kasi pagka marami magulo. Isang GC lang po tayo, pero yung groupings natin, meron pong nagmamonitor sa atin. So, kailangan dun po sa GC ina-update. Para itong mga nagmo-moderate sa atin, chinecheck niya, okay, nag-ano ba si assignment. Kaya pagkatapos ng weekend, check niya for 5 days. Ilang araw siya gumawa, ilang araw siya hindi. So, pagka natapos na yung natin, i-bet natin,
event. Ano yun yung class natin? Makikita natin, okay, sino yung pinaka-participative, sino yung pinaka-punctual, sino yung pinaka-ano, no? So, ang gagawin po natin first, for today's, advice lang po ito para po sa inyo. Yung sinabi ko sa inyo, yung 자주 나오는 내용, ito po ito, at saka, hanggang dito, alamin nyo po yung mga hindi nyo po alam ng mga vocabulary, basahin po ninyo. Yun po yung first way. Pinaka-first step para maikida, maluto sa isip ninyo. Parang tumatak sa isip ninyo. That's the first step. You have to encounter by yourself first. You have to read it. You have to search it. You have to scan. You have to do it, everything by yourself. Pero kunyari, wala kang ginawa sa pagdating, ano ito, hindi mo alam, mahirapan ka. Pero alam nyo, napakagandang hint nito eh. Kasi itong ginagawa natin, you can apply in everything you do. Kumbaga, ang tawag po namin dito sa Korean, tapsa. Tapsa, ibig sabihin, bago po namin gagawin yung isang bagay, meron kaming frontliner. Meron kaming first team. Ang gagawin nila is, meron din ganun tawag, di ba, sa Philippines, English. Kunyari, meron tayong event, okay, gagawin natin sa KFC. Merong first team, isa or dalawa, pupunta mo na sila dyan, check mo nila, okay, ano ba, saan ba yung papasok dito, ano ba yung tapos yung space dito, okay pa, mga 50 kakasya, okay. Merong first team. Kaya i-update niya, okay, ganito yung status dito sa KFC, okay. Merong first team frontliner na ganun eh. Kung ganun, yung mga papunta pa lang dito, meron na silang idea, ganun pala yon. At least pagdating niya dito, hindi na siya masyadong mahirapan, mag-adjust, di ba? Ganun din sa atin. We have to always think, dapat yung pag-aaral natin, merong frontliner sa atin. Okay, para saan? Para makasabay eh. Pagka hindi na tayo nakasabay dito sa flow, doon na po tayo mawawalan ng, nabisi kasi ako eh. Pero hindi po dadayan pwede may deadline. Bakit? Dahil sa sobrang busy mo, nakalimutan mong matulog. Wala naman pong ganun. Kasi kailangan mo eh. Dahil sa sobrang busy mo, nakalimutan mag-Facebook. Hindi. Nakalimutan mong tawagan yung mga taong mahal mo sa bubuhay. Ay, nabisi ako eh. Next time na lang hindi naman po, di ba? When you need it, 5 to 10 minutes, hindi po mahirap yun. Mahirap po ba? Hindi, di ba? Ibig sabihin, yung mga bagay na want, yung mga gusto natin, we have to change it into need. Kailangan po natin. Pero you're not here because you want, but because you need. Pero so, you are here. So, yung sinabi ko po ngayon, please, scan it, review it by yourself, and then, ito po, ano po tayo, listening stage po tayo, matagal po itong listening stage, siguro sa tingin ko more than 1 month po natin gagawin to. Tapos, after po ng listening, pupunta po tayo sa reading. So, syempre, you have to listen many times. Paano ba? So, bukas yung final na in continuation of our class. Anyways, yung assignment po, pagka weekend wala naman po tayo. Mag-start po yung assignment natin Monday to Friday. Tapos class ng Saturday, Sunday. Ang gagawin ko lang po sa weekends, parang guide lang po yung gagawin ko. Tapos feedback, ganyan. Sige po, bago ko po i-conclude, we can have open Q&A. Baka meron pong may tanong sa inyo bago po tayo lumabas. Understanding pa lang po nakuha ko sa UCT. So, ayun nga, magandang question yun. Kasi, hindi po natin alam, di ba? Pero gaya ng sinabi ko, first thing na kailangan po nating gawin is, we have to encounter first. So, kahit di ko maintindihan, at least nabasa mo na, na-scan mo na. May pumasok na sa isip mo, kahit na ilang vocabulary, ilang sentences. So, napakinggan mo through QR code, listening, di ba? Kasi, kung iisa-isain ko lahat, i-explain ko, kulang na kulang yung oras natin. As much as I want, ako ang ginagawa ko, ibang-iba sa way of teaching ko sa ibang tao. Ako, yung mga hindi na kailangan, wag na natin. Yung mga importante, yun yung natin, tututukan natin. No? Kahit sa noon pa man, nung nagtuturo po ako, ini-skip ko na yung mga hindi importante. Pero, kanina, di ba, habang nagtuturo ako, napapansin ninyo, pagka sa tingin ko, eto importante to, kailangan na kailangan, we cannot skip. Pero kunyari, eto hindi naman masyadong importante. Siyempre, okay kung matututunan pa na. Pero kung hindi masyadong importante, sige, self-study nyo na lang. Pagka may time ko, i-review nyo na lang. Pero pagka important, i-highlight po natin siya, pag-aaralan po natin. So, ganun din, para bukas, medyo mapabilis, mapa-friendly, mapa-convenient,
yung klase po natin, ano po natin, sir, ano pa? Meron po ba akong ano? Huwag kayong masyadong matakot or mahiya. Meron. Baka pagkatas ng ano, nahiya po ako sa kanina. Ano po, baka lalapit kayo ng gano'n sa akin. Ngayon na, sabihin nyo na. Pwede nyo sabihin. Sorry po, bali ano nga po yung safety sa ano? Yun nga pa. So, yung UCT. Ayun nga so yung UCT. Ibig sabihin, ano yung U? Understand. C, continuous, consistent. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. C. Tapos, yung T, may kasama. So, wala na po ba? Sir, Yes. yung sa counseling po, paano po yun? Kanino pwedeng i-upload sa counseling po? Counseling lang. Tungkol sa E7 na magpapa-counsel. Pwede sa akin, pwede sa father ko, pwede sa... Lahat ba kayo para sa E7 kaya kayo dito? Siguro, no? Ano ba yung gusto mo mangyari sa E7? May question lang po ako dun sa tungkol sa tungkol sa qualification niya po. May Qualification. nakalagay po kasi dun na hanapin ko. Ito po yung sa number 2 po.